Magra-ride ako today sa Nasugbu and Tagaytay. Actually, gusto ko lang mag-ride para matest ko yung CF Moto 450 SR pag ganitong mga ride na loop ride. Although hindi naman talaga siya super long ride. I guess normal ride lang to. But then, dadaan tayo ng mga bayan-bayan. So, gusto kong itest yung fuel consumption niya since mga ilang months na din na nagra-ride ako using my CF Moto 450 SR. So, ang route na gagawin ko is from Carmona, Cavite going to Maragondon, tapos Nasugbu, tapos Tagaytay. So, ganun yung gagawin kong route ngayon. Nag-expect ako ng mga traffic pag bayan-bayan. At least konting traffic lang kasi maaga pa. But at the same time, malalaman ko din yung konsumo niya pag ganitong type of situation. So, ito yung i-share ko for this video, and ito yung details ko sa unang full tank, and ito yung details ng fuel pump, and also yung details sa CF Moto 450 SR ko, yung odo niya. So, later we can compute yung fuel consumption niya pag ganitong type of riding situation. So, if gusto mong mag-skip to the second full tank ko and to the computation and dun sa magiging fuel consumption niya, meron namang label sa timeline ng video sa baba. You can click that kung gusto mo mag-jump na lang. And going back here sa video, share ko lang sa inyo yung ride from Cavite, then Cabiang Tunnel. First time ng CF Moto 450 SR na madala ko sa Cabiang Tunnel. Pero dati with my 300cc maxi scooter, nadala ko na ng ilang beses sa Cabiang. So it's time naman for my 450 SR. Pagdating ng Nasugbu, nag-stop ako sa port ng Nasugbu, and also nag-branch na ako sa kainan sa Dalampasigan. Ito yung go-to place ko pag nasa Nasugbu eh. Okay yung food nila and menu, then maganda pa yung aesthetic ng lugar. So malaki din actually yung lugar na to. Filipino food yung in-offer nila. So ito yung menu and ito yung ambience ng lugar. So after kumain, dumiretso na ako ng Tagaytay, and ito yung ride ko going to Tagaytay from Nasugbu. Then after Tagaytay, actually nagkalax na ako. So may konting expressway to pauwi. But still, majority ng ride na to, bayan-bayan talaga. So after expressway Calax, nagpa-full tank na ako. And ito yung second full tank ko. Then ito yung details ng pump. Then ito yung details sa CF Moto 450 SR ko. So with those details, ito yung computation. And then ito naman yung fuel consumption niya. For me, and sports bike to, so expected na to na ganito yung magiging konsumo niya. Actually, pwede pa natipid kasi walwal ride ako ng konti pag maluwag yung kalsada. But with the traffic na may experience mo, or pag may traffic situation sa mga bayan-bayan, I think normal na to for a 450 na may 270-degree crank and sports bike pa. So ayun, hopefully I can share you next time or sa next video pag expressway, highway type yung rides, kung mas magiging matipid ba or kung ano yung magiging fuel consumption niya. But for now, ito na muna yung video na may i-share ko with my
si F-Moto 450 SR, and until sa susunod na video ko, and thank you for watching.